Sa gabing ipinagdiriwang ng lahat ang Pasko, ako ay itinapon palabas ng mansyon na parang isang basurang walang halaga. Habang humahalakhak sila sa loob, tanga ng kupitang binayaran ng dugo ng aking ama, hindi nila alam na ang babaeng nakaluhod sa putikan ang siyang may-ari ng lupang kanilang tinatapakan. Akala nila, tapos na ako. Pero ang hindi nila alam, ang ulan na ito ang magsisilang sa kanilang pinakamasalimuot na bangungot. Amoy pa lang ng hamonado at keso de bola ay sapat na para baliktarin ang sikmura ko. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng lababo habang pilit na pinapakalma ang sunod-sunod na pag-alon ng hilo sa aking ulo. Ito ang pangatlong buwan ng aking pagbubuntis at tila sinusubok ng tadhana ang aking katatagan. Sa kabila ng panghihina, pinilit kong ayusin ang huling laso sa mga kubyertos. Gusto kong maging perpekto ang lahat para sa unang Noche Buena namin ni Marcos sa bagong bahay, o mas tamang sabihin, sa bahay na binili ng kumpanya para sa kanya. Inipon ko ang bawat sentimong natitira sa allowance na ibinigay niya para makabili ng maayos na pagkain, kahit na ang kapalit nito ay ang ilang araw kong pagtitiis sa tuyo at kanin. Nabasag ang katahimikan ng malaking bahay nang bumukas ang main door. Agad akong nagpunas ng kamay sa aking apron at humarap sa salamin para ayusin ang aking buhok na medyo gulo-gulo na dahil sa maghapong pagluluto. Ang akala ko ay sasalubungin ako ng yakap ng aking asawa, ngunit ang tumambad sa akin ay isang eksenang dumurog agad sa aking maliit na pag-asa. Hindi nag-iisa si Marcos. Kasama niya ang kanyang inang si Doña Concha na nakasuot ng kumikinang na bestida at si Helena Cruz, ang babaeng madalas niyang banggitin bilang business partner. Kung ako ay amoy sibuyas at pawisan, si Helena naman ay tila Diyosang bumaba mula sa langit. Balot ng mamahaling pabango at suot ang isang pulang dress na humuhulma sa kanyang katawan. Lumapit ako upang magmano kay Mama Concha at humalik kay Marcos, ngunit bahagya silang umatras na para bang may nakakahawang sakit ako. "You look tired, Mayari," ang matabang na bati ni Marcos habang iniiwas ang tingin sa akin. "Akala ko ba nag-hire ka na ng katulong? Bakit ikaw pa rin ang nagluluto?" "Gusto ko sana, espesyal ang handa natin, love." Sagot ko na may pilit na ngiti. "Saka nagtitipid tayo, di ba?" Narinig ko ang mahinang tawa ni Helena. Isang tawa na puno ng pangungutya. "Oh, Marcos, your wife is so traditional, very domestic. Please, Helena, don't mind her." Sagot ni Doña Concha habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa na puno ng pandidiri. Dumiretso na tayo sa living room. Ang init dito sa kitchen area. Sumunod ako sa kanila, bitbit ang isang tray ng juice, parang isang utusan sa sarili kong pamamahay. Naupo sila sa sofa at nagpalitan ng mga regalo. Inabot ni Helena ang isang maliit na kahon kay Marcos. Nang buksan ito ng asawa ko, kuminang ang isang gintong Rolex watch. Halos lumuwa ang mata ni Marcos sa tuwa. "Helena, this is too much," ani Marcos, pero mabilis niyang isinuot ito. Bagay na bagay sa akin. Napahawak ako sa bulsa ng aking apron. Nandoon ang regalo ko. Isang scarf na kulay asul. 2 buwan ko yung tinahi gamit ang mga natirang sinulidid na hiningi ko pa sa patahian sa palengke. Bigla akong nahiya. Ang liit-liit ng tingin ko sa sarili ko habang pinapanood silang nagtatawanan. "Mayari, kumuha ka nga ng wine." Utos ni Doña Concha nang hindi man lang ako tinitingnan. "Yung imported na dala ni Helena. Huwag yung mumurahin na binili mo." Tumalikod ako at naglakad pabalik sa kusina. Pero hindi pa ako tuluyang nakakalayo nang marinig ko ang pangalan ko. Tumigil ako sa likod ng malaking haligi. Alam kong masama ang makinig sa usapan ng iba, pero parang may humihila sa akin na manatili. "Marcos, kailan mo ba sasabihin sa kanya?" Boses iyon ni Helena. Malambing, pero may halong lason.
Hindi natin siya pwedeng isama sa party ng mga investors mamaya. Look at her. She smells like poverty. Nanikip ang dibdib ko. Hinintay kong ipagtanggol ako ni Marcos. Hinintay kong sabihin ning ako ang asawa niya at mahal niya ako kahit ano pa ang amoy ko. Alam ko, sagot ni Marcos, at ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalangan. She's embarrassing. Kapag nakikita ko ang mga kamay niya na puro hiwa at kalyo, nawawalan ako ng gana. Pero tiis lang muna. Kapag nakuha ko na ang promotion, aayusin ko na ang annulment. Wala naman siyang mapupuntahan. 'Di ba? She's practically a parasite. Parasite? Linta. Palamunin. Ang salitang yon ay parang punyal na bumaon sa aking tiyan. Napahawak ako sa aking sinapupunan. Ang anak namin, ang batang iniingatan ko. Parasite din ba ang tingin niya rito? Hindi ko na malaya na nabitiwan ko ang tray na hawak ko. Ang mga baso ay bumagsak sa sahig at lumikha ng isang matinis na ingay na bumasag sa kanilang tawanan. Katahimikan. Dahan-dahang lumingon silang tatlo sa akin. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Marcos na mabilis na napalitan ng galit. Si Helena ay nakataas ang kilay, tila aliw na aliw sa palabas. Pero si Doña Concha ang unang tumayo. "Look what you did!" Sigaw ng biyanan ko. "Napaka-clumsy mo talaga. Sinisira mo ang gabi namin." "Marcos," garalgal ang boses ko. "Totoo ba? Palamunin lang ako sa paningin mo?" Lumapit sa akin si Marcos. Akala ko ay aluin niya ako. Pero hinawakan niya ako sa braso nang mahigpit. Halos bumaon ang mga kuko niya sa balat ko. "See? This is why you don't belong here." Bulong niya ng mariin. Ang mukha niya ay puno ng pandidiri. "You always make scenes. Drama na lang palagi. Pagod na ako, Mayari. Pagod na ako sa pagiging cheap mo." "Umalis ka na," singit ni Doña Concha habang pinapaypayan ang sarili. "You are bad luck. Malas ka sa pamilyang ito. Huwag ka nang babalik hanggat hindi ka natututong lumugar." Bago pa ako makasagot, hinila ako ni Marcos papunta sa pinto. Binuksan niya ito at ang malakas na hangin ng bagyo ang sumalubong sa akin. Walang pagdadalawang isip, tinulak niya ako palabas. Kasunod noon ay ang paghagis ni Doña Concha ng isang bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit ko. "Happy Christmas, Mayari," ang huling sinabi ni Marcos bago niya isinara ang pinto nang padabog sa harap ng aking mukha. Naiwan akong nakatayo sa dilim. Ang malamig na ulan ay agad na bumuhos sa aking katawan, humahalo sa mainit na luhang dumadaloy sa aking mga pisngi. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit na tila sumusunog sa aking kaluluwa. Sa paanan ko, nakita ko ang scarf na tinahi ko para sa kanya. Nahulog ito sa putikan at unti-unting nilalamon ng tubig baha. Lumuhod ako at dahan-dahan itong pinulot. Ang bagay na pinagbuhusan ko ng pagmamahal at panahon, ngayon ay isa ng basahan. Niyakap ko ito nang mahigpit sa aking dibdib. Kasabay ng paghagulgol na walang boses. Wala akong pupuntahan, wala akong pera. Ang tanging meron ako ay ang buhay na pumipintig sa aking tiyan. Akmang tatayo na sana ako para maghanap ng masisilungan nang biglang umilaw ang basag kong cellphone sa loob ng bag. Ang pangalan ni Tatay Isko ang nakalagay. Kahit paano, nabuhayan ako ng loob. Si Tatay. Ang kakampi ko. Sasagutin ko na sana para humingi ng tulong at magsumbong. Ngunit hindi boses ni Tatay ang nasa kabilang linya. Isang boses ng estranghero, mabilis at natataranta, ang bumasag sa natitira kong mundo. "Kayo po ba ang anak ni Mang Isko? Ma'am, pumunta na po kayo sa ospital ngayon din. Naaksidente po siya sa construction site. Kritikal po ang lagay niya." Bumagsak ang mundo ko. Sa gitna ng malakas na ulan at hampas ng hangin, pakiramdam ko ay nag-iisa na lang ako sa buong kalawakan. Tumingin ako sa bintana ng mansyon. Tanaw ko si Marcos at Helena na nagtatawanan.
habang ako ay unti-unting namamatay sa loob. Ang Paskong ito ang huling pagkakataon na iiyak ako para sa kanila. Tila walang katapusan ng gabing iyon. Ang bawat hakbang ko sa basang kalsada ay may kasamang bigat na humihila sa akin pabalik sa putikan. Ngunit ang takot na mawalan ng ama ang nagtutulak sa akin upang tumakbo kahit na ang aking mga binti ay nanginginig na sa pagod at lamig. Wala akong payong, wala akong pera para sa tako, at ang tanging proteksyon ng aking dinadalang sanggol ay ang aking mga braso na nakayakap ng mahigpit sa aking tiyan. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit mas masakit ang isiping nag-aagaw buhay si Tatay Isko sa isang pampublikong ospital habang ang asawa ko ay nagpapakasasa sa alak at tawanan. Nang marating ko ang ospital, sumalubong sa akin ang masangsang na amoy ng alkohol na humalo sa amoy ng pawis at kawalan ng pag-asa. Puno ang koridor ng mga pasyenteng nakahiga sa mga stretchers na kinakalawang, naghihintay ng atensyon na tila ipinagkakait sa mga mahihirap. Hinawi ko ang dami ng tao, ang aking puso ay kumakabog ng mabilis sa aking dibdib na para bang nais nitong kumawala. Sa dulo ng hallway, nakita ko siya. Nakahiga si Tatay Isko sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang katawan, na dating matikas dahil sa pagbubuhat ng mga bakal at semento, ay tila lumiit at nanghina. Maraming benda sa kanyang ulo at katawan, at ang puting kumot ay may bahid ng dugo na unti-unting kumakalat. Lumapit ako nang dahan-dahan, natatakot na baka ang paghawak ko ay makabasag sa kanya ng tuluyan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Magaspang ito, puno ng kalyo. Ang mga kalyo na nagpakain at nagpaaral sa akin. Nanlamig ako nang maramdaman kong ang init ng kanyang palad ay unti-unti nang naglalaho. Imulat niya ang kanyang mga mata nang maramdaman ang aking presensya. Pagod na pagod ang mga ito, ngunit nang makita niya ako, sumilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang namumutlang labi. Tay. Garalgal ang boses ko. Hindi ko mapigilan ang pag-unahan ng mga luha. Nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka. Magiging lolo ka na, Tay. Kailangan mong makita ang apo mo. Umiling siya ng mahina. Tila tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Hinaplos niya ang aking pisngi gamit ang nanginginig niyang daliri. Patawad anak. Ang kanyang boses ay parang hangin na lang na dumadaan. Wala akong naibigay sa'yo, kundi hirap. Hindi totoo yan, Tay. Sumubsob ako sa kanyang dibdib. Iniinda ang amoy ng gamot at dugo. Ikaw ang pinakamabuting ama sa mundo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko, tila kumukuha ng huling lakas para sa isang mahalagang bilin. Tinitigan niya ako sa mata at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang ningning na hindi ko pa nakikita noon. Isang ningning ng dangal na hindi kayang bilhin ng salapi. Makinig ka, Mayari. Bulong niya, bawat salita ay hirap na hirap. Ikaw ay ginto. Huwag mong hayaang tapakan ka ng tanso. Nasa ilalim ng yero, ang katotohanan. Buksan mo kapag kaya mo na. Ang makina sa kanyang tabi ay naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog na pumuno sa buong silid. Naramdaman ko ang pagbigat ng kanyang kamay sa aking palad. Ang kanyang dibdib ay tumigil sa pagtaas-baba. Ang mga mata niyang puno ng pagmamahal ay nakatingin pa rin sa akin, ngunit wala ng buhay. Ang sigaw na kumawala sa aking lalamunan ay walang tunog, ngunit dumanak ito sa aking buong pagkatao. Niyakap ko ang bangkay ng aking ama, humahagulgol sa gitna ng mga estranghero, habang ang mundo ko ay tuluyang gumuho. Makalipas ang ilang oras, nakaupo ako sa malamig na semento sa labas ng morgue. Wala akong pambayad para mailabas ang katawan ni tatay. Wala akong pambili ng kabaong. Sa desperasyon, kinuha ko ang cellphone ko. Kahit nakasisipa lang nila sa akin, si Marcos pa rin ang asawa ko. Baka sakaling may natitira pa siyang puso para sa biyenan niya. Tinawagan ko siya. Ang bawat ringback tone ay parang hampas sa aking dibdib.
Sa wakas, may sumagot. Hello? Hindi boses ni Marcos. Boses ito ni Doña Concha. Sa background, rinig na rinig ko ang masayang tugtugin ng Pasko at ang lagitik ng mga baso ng alak. Ma, si Mayari po ito. Halos pabulong kong sabi dahil sa hiya at sakit. Namatay na po si tatay. Wala po akong pambayad sa ospital. Pwede po bang makausap si Marcos? Kahit konting tulong lang po. Natahimik sa kabilang linya. Inasahan ko ang kahit katiting na pakikiramay. Pero ang narinig ko ay ang pagbuntong hininga ni Doña Concha na puno ng inis. My gosh, Mayari. This oras na ng gabi nanggugulo ka pa? Lasing na ang asawa mo. Natutulog na. At isa pa, hindi charity institution ang pamilyang ito. 'Di ba sinabi ko na sa'yo kanina? You are on your own. Huwag ka nang tumawag dito. Nakakasira ka ng mood. Naputol ang linya. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay mas masakit pa sa sampal. Tiningnan ko ang screen ng cellphone ko hanggang sa ito ay mamatay. Ubos na ang baterya. Tulad ng pag-asa ko sa kanila. Yumuko ako at binaon ang mukha sa aking mga palad. Gusto kong sumigaw pero wala nang boses na lumalabas. Maya-maya, naramdaman ko ang init ng isang bagay na dumampi sa aking braso. Nag-angat ako ng tingin. Isang lalaking naka-white coat ang nag-aabot sa akin ng isang paper cup ng mainit na kape at isang piraso ng tinapay. Ang mukha niya ay pagod din, pero ang mga mata niya ay may lungkot at awa. Kainin mo ito, sabi niya sa malumanay na boses. Kailangan ng lakas ng baby mo. Ako si Dr. Reyes, Dr. Joaquin Reyes. Tinanggap ko ang kape, nanginginig ang mga kamay. Ang init nito ay gumapang sa aking nanlalamig na katawan. Salamat, Doc. Mahina kong sagot. Umupo siya sa tabi ko. Hindi masyadong malapit, pero sapat para iparamdam na hindi ako nag-iisa. Tumingin siya sa direksyon ng morgue kung nasaan si tatay. Hindi aksidente ang nangyari sa tatay mo, Mrs. Bigla niyang sabi sa mahinang boses. Tila ayaw iparinig sa iba. Narinig ko ang usapan ng mga foreman na naghatid sa kanya dito. Matagal na palang sira ang safety harness na ipinasuot sa kanya. Ilang beses na raw nilang inireport sa management pero hindi pinalitan para makatipid. Ang may-ari ng construction company, siya ang dapat managot. Nanlaki ang mata ko. Ang kumpanya ni Marcos. Ang kumpanyang pinagmamalaki niyang siya ang nagpapatakbo. Para sa ilang libong pisong matitipid, hinayaan nilang mamatay ang ama ko. Ang galit na kanina ay ningas pa lamang ngayon ay naging isang nag-aalab na apoy sa aking dibdib. Pinahid ko ang aking luha. Hindi na ito luha ng pangungulila. Luha na ito ng isang babaeng nagising sa katotohanan. Lumimipas ang 2 araw. Ang burol ni tatay ay idinaos namin sa maliit na barangay hall dahil hindi ko kayang magbayad sa funeral home. Ang kabaong ay gawa sa simpleng kahoy na inambaga ng mga kapitbahay. Walang bulaklak mula sa mga Beltran. Walang Marcos na dumating. Ako lang, ang mga kapitbahay na nagmamalasakit at ang katahimikan. Nakaupo ako sa tabi ng kabaong, hinihimas ang tiyan ko. Nang biglang huminto ang isang itim na kotse sa tapat ng barangay hall. Bumaba ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng formal na Amerikana na tila hindi bagay sa aming marungis na lugar. Bitbit niya ang isang briefcase na katad. Ang tindig niya ay kagalang-galang at ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Tumayo ako. Kinakabahan. Baka ito na ang paniningil ng ospital. O baka tauhan ni Marcos para palayasin kami sa lupa. Tumigil ang lalaki sa tapat ng kabaong ni tatay. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan ang litrato ni tatay ng matagal. Nakita ko ang paggalaw ng panga niya. Tila pinipigilan ng emosyon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang mga mata niya ay nanunuri. Tinitingnan ang bawat anggulo ng aking mukha. Ikaw ba si Mayari Alonzo? Tanong niya sa baritonong boses. Ako nga po, sagot ko. Humanda na akong magmakaawa kung maniningil siya.
Sino po sila? Ako si Attorney Elian Mercado, pakilala niya, at ang sumunod niyang sinabi ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Hinanap kita sa mansyon ng mga Beltran, pero ang sabi nila ay wala daw silang kilalang mayari. Mabuti na lang at sinundan ko ang balita tungkol kay Isko. Lumapit siya ng bahagya at inilapag ang briefcase sa mesa. Nandito ako para ibigay ang huling habilin ng chairman. Kumunot ang noo ko. Chairman, construction worker lang po ang tatay ko. Tinitigan ako ni Attorney Elian ng diretso sa mata at sa kanyang tingin, alam kong magbabago ang lahat simula sa gabing ito. Iyan ang akala mo, mayari. Iyan ang akala nilang lahat. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa barong-barong ni tatay matapos ang burol. Sumama sa akin si Attorney Elian at ang kanyang makintab na sapatos ay tila isang malaking insulto sa maputik at baku-bakong daan papasok sa aming looban. Pagpasok namin sa loob, agad na sinalubong kami ng amoy ng luma at basang kahoy. Ang dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood ay puno ng mga anay at ang bubong na yero ay may mga butas kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan. Naupo si Attorney Elian sa isang monoblock na upuan na medyo gewang na. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa maliit na mesa na siya ring kinakainan namin noon ni tatay. Nakatayo lang ako sa gilid, yakap ang sarili. Hinihintay na sabihin niyang nagkamali lang siya ng pinuntahan. Mayari, panimula niya, ang boses ay seryoso, ngunit puno ng respeto. Alam kong mahirap paniwalaan, pero ang amang kilala mo bilang isang basurero at construction worker ay isa sa pinakamayayamang tao sa Batangas. Napailing ako, halos matawa sa sakit ng biro ng tadhana. Attorney, nagkakamali po kayo. Minsan nga po, asin lang ang ulam namin. Kung mayaman si tatay, bakit siya namatay nang walang pambili ng gamot? Sa halip na sumagot, pinuksan ni Attorney Elian ang kanyang briefcase. Mula rito, inilabas niya ang isang lumang lata ng biskwit, ang pamilyar na latang kinalawang na laging itinatago ni tatay sa ilalim ng kanyang higaan. Sabi niya noon, mga gamit lang daw iyon sa pananahi at ilang barya. Buksan mo, utos ni attorney. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang lata. Malamig ang bakal sa aking balat. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang inaasahan kong mga karayom at sinulid ay wala doon. Bumulaga sa akin ang makakapal na dokumento, mga passbook na may malalaking halaga at mga titulo ng lupa. Nanlaki ang aking mga mata habang binabasa ko ang nakasulat sa pinakaunang titulo. Transfer Certificate of Title. Owner, Francisco Isko Alonso. At ang lokasyon, napahawak ako sa bibig ko upang pigilan ang paghikbi. Ang lupang tinutukoy sa titulo ay ang mismong kinatatayuan ng Beltran Mansion at ng pabrika ng Beltran Holdings. Si Mang Isko ang orihinal na may-ari ng lupa, mayari. Paliwanag ni attorney habang tinitingnan ako. Ipinagamit niya ito sa pamilya Beltran noon dahil kaibigan niya ang ama ni Marcos. Siya ang silent investor na nagpondo sa pagsisimula ng kumpanya nila. Nang mamatay ang ama ni Marcos, nagdesisyon siyang manatili sa anino. Gusto niyang makita kung paano patatakbuhin ni Marcos ang kumpanya at kung paano kanya tratuhin bilang asawa. Kinuha ni attorney ang isang tablet mula sa kanyang bag. May iniwan siyang video message para sa'yo. Bago siya pumasok sa construction site nung araw na yon, tila nararamdaman na niyang may masamang mangyayari. Pinindot niya ang play. Ang mukha ni tatay ay lumitaw sa screen. Nakasuot siya ng kanyang paboritong kupas na kamiseta. Pagod ang mukha pero nakangiti ang mga mata. Anak ko, mayari, boses ni tatay mula sa tablet. Puno ng init at pagmamahal. Kung napapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako sa paglilihim. Ginawa ko ito hindi para pahirapan ka, kundi para protektahan ka. Gusto kong makasiguro na mahal ka ni Marcos, hindi dahil sa pera ko,
kundi dahil sa kung sino ka. Gusto kong matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa para kahit wala na ako, kahit iwan ka ng lahat, matibay ka. Tumigil sandali si tatay sa video, tila nagpipigil ng luha. Pero kung nalaman mong masama ang ugali nila, kung sinaktan ka nila, nasa loob ng lata ang kapangyarihan para bawiin ang lahat. Ang lupa, ang shares, ang lahat ng meron sila ay sayo. Ikaw ang reyna ng kahariang inaakala nilang kanila. Gamitin mo ito ng tama, anak. Huwag kang magpapakain sa galit, pero huwag kang magpapaapi. Namuwala ng luha sa aking mga mata, nagdidilim ang screen, ang sakit, ang bigat. Kaya pala laging sinasabi ni tatay na, tanso lang si Marcos. Alam niya ang lahat at tiniis niya ang pang-aalipusta nila para lang subukan ang paninindigan ng asawa ko. At bumagsak si Marcos sa pagsubok. Hinaplos ko ang mga titulo, ang mansyon kung saan ako pinalayas. Akin pala iyon, ang pabrika kung saan nagtatrabaho ang mga inapi ni Marcos, akin din pala iyon. Pero sa gitna ng mga kayamanang ito, ang pumukaw sa atensyon ko ay isang lumang litrato na nakasiksik sa ilalim ng mga papeles. Litrato namin ni tatay, noong bata pa ako, kumakain kami ng ice candy sa bangketa. Pareho kaming nakangiti kahit nabutas ang damit ko noon. Niyakap ko ang litrato at humagulgol. Aanhin ko ang lahat ng lupang ito kung wala na ang tatay ko. Ipagpapalit ko ang bawat ektarya ng lupa. Mayakap lang siya ulit ng isang beses. May isa pang dokumento dyan, Mayari. Basag ni Attorney Elian sa aking pagdadalamhati. Isang folder na may markang Project Phoenix. Kinuha ko ang folder na kulay itim. Binuksan ko ito at nakita ang mga bank transfer records at blueprints. May sulat kamay si tatay sa gilid. Fraud, pagnanakaw ni Marcos. Iyan ang ebidensya ng embezzlement ni Marcos, seryosong sabi ni attorney. Ginamit niya ang pondo ng kumpanya para sa luho nila ni Helena at ipinalabas na gastos ito sa proyekto. Sapat na yan para ipakulong siya ng habang buhay. Humarap ako kay attorney. Ang puso ko ay punong-puno ng halo-halong emosyon, galilit, panghihinayang at takot. Ang kapangyarihan ay nasa mga kamay ko na. Kaya ko na silang durugin sa isang pitik lang ng daliri. Akmang sasagot sana ako nang biglang kumirot ng matindi ang aking puson. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang kirot ay parang kuryenteng gumapang mula sa aking balakang hanggang sa aking tiyan. Nanlabo ang paningin ko at umikot ang paligid. Ang stress, ang puyat, ang gutom, at ang bigat ng katotohanan ay sabay-sabay na sumingil sa aking katawan. Mayari? Narinig kong tawag ni Attorney Elian. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa malayo. Naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumaloy sa pagitan ng aking mga hita. Tumingin ako sa ibaba. Sa lumang sahig na kawayan, may tumutulong dugo. Mapula. Sariwa. Nakakatakot. Ang anak ko. Bulong ko, habang unti-unting nangihina ang aking mga tuhod. Attorney, tulungan niyo ako. Ang anak ko. Bumagsak ako sa sahig. Ang huling nakita ko ay ang pagtakbo ni Attorney Elian palapit sa akin at ang pagkalat ng dugo sa sahig kasabay ng pagdilim ng aking paningin. Nagising ako sa isang silid na hindi pamilyar. Puti ang kisame, malambot ang kama, at amoy lavender ang hangin. Ibang-iba sa amoy ng gamot at kalawang sa pampublikong ospital at mas lalong malayo sa amoy ng lumang kahoy sa bahay ni tatay. Dahan-dahan kong inigalaw ang aking mga daliri at napahawak sa aking tiyan. Ang takot ay agad na gumapang sa aking dibdib. Ang anak ko, agad na bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Joaquin, kasunod si Attorney Elian. Ang mukha ng doktor ay may halong pag-aalala at ginhawa nang makita niyang gising na ako. Kumusta ang pakiramdam mo, Mayari? Tanong ni Dr. Joaquin habang tinitingnan ang monitor sa aking tabi.
Muntik ka ng makunan dahil sa stress at pagdurugo. You need absolute bed rest. Ang baby ko, nangihina kong tanong, ang lalamunan ko ay tuyot na tuyot. The baby is fighting, Mayari. Matibay siya, mana sa ina. Sagot ni Dr. Joaquin ng may ngiti. Pero kailangan nating ilayo ka sa stress. Kailangan mong magpagaling kung saan hindi ka maaabot ng mga Beltran. Lumapit si Attorney Elian sa aking paanan. Seryoso ang kanyang mukha. Mayari, kailangan nating gawin ito ng tama. Kung lalabanan mo sila ngayon, matatalo ka. Mahina ka pa, emosyonal at buntis. Ang yaman ng tatay mo ay protektado, pero ikaw ang kailangan nating protektahan. I suggest we leave Manila. May rest house ang tatay mo sa Tagaytay na walang nakakaalam. Doon ka muna abang nagpapalakas. Tumango ako. Tama siya. Sa ngayon, isa lang akong basahan sa paningin nila. Kailangan kong maging bakal bago ako humarap sa apoy. Ang mga sumunod na buwan ay naging tahimik ngunit puno ng pagsubok. Sa isang liblib na rest house na napapaligiran ng mga puno ng pino at hamog, sinimulan ko ang aking paghilom. Si Dr. Joaquin ay madalas bumisita upang siguraduhing maayos ang pagbubuntis ko. Hindi lang siya naging doktor. Siya ang naging sandalan ko kapag inaatake ako ng lungkot at pangungulila kay tatay. Madalas kaming magkape sa veranda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Pinag-uusapan hindi ang nakaraan, kundi ang kinabukasan. Isang maulan na gabi, sa gitna ng kulog at kidlat, isinilang ko siya. Ang sakit ng panganganak ay tila hinugot sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Pero nang marinig ko ang kanyang unang iyak, isang iyak na puno ng buhay at pag-asa, napawi ang lahat. Inabot sa akin ni Dr. Joaquin ang sanggol na balot sa puting lampin. It's a boy, Mayari. Bulong niya. Nang titigan ko ang mukha ng aking anak, nakita ko ang mga mata ni tatay. Ang parehong amo, ang parehong init. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan ng kanyang noo. Francisco, bulong ko. Francis ang ipapangalan ko sa kanya. Isko Jr. Sa paglipas ng 3 taon, hindi lang si Francis ang lumaki at nagbago. Habang natututo siyang maglakad at magsalita, ako naman ay nag-aaral. Sa tulong ni Attorney Elian, kumuha ako ng accelerated courses sa business management at finance. Gabi-gabi, pagkatapos kong patulugin si Francis, nagbabasa ako ng mga libro tungkol sa corporate law at stock market. Ang dating mga kamay na sanay sa paglalaba at pagluluto ay natuto ng humawak ng mga dokumento at stratehiya. Hindi naging madali. Maraming gabi na umiiyak ako sa pagod. Naaalala ang mga panahong tinatawag akong Bobita at walang alam ni Doña Concha. Pero sa tuwing makikita ko si Francis na natutulog ng mahimbing, napapalis ang pagod ko. Ang bawat pahina na binabasa ko ay isang hakbang palapit sa katarungan. Dumating ang araw na hinihintay ko. Nasa hardin kami, naglalaro. Si Francis, na ngayon ay 3 taong gulang na, ay pilit na inaabot ang isang paru-paro. Nadapa siya sa damuhan. Akmang tutulungan ko sana siya, pero tumayo siya mag-isa, pinagpag ang tuhod, at tumawa. Napangiti ako. Ang tapang talaga ng baby ko. Lumapit sa akin si Francis at yumakap sa binti ko. Mama, strong ako like you. Nanikip ang lalamunan ko sa tuwa. Hinaplos ko ang buhok niya. Oo, anak. Dahil sa'yo, kaya kong harapin kahit ang demonyo. Samantala, sa Maynila, iba ang ihip ng hangin. Sa loob ng mansyon ng mga Beltran, na dating puno ng tawanan, ngayon ay puno na ng sigawan. Ang mga muebles ay unti-unti nang nababawasan. Ibinebenta para punan ng mga utang na lumulobo. Damn it! Sigaw ni Marcos habang ibinabato ang telepono sa sofa. Bumagsak na naman ang stocks. May isang investor na patuloy na bumibili ng shares natin sa mababang halaga. Sinasadya nilang ipabagsak ang presyo para mabili ng mura. Si Helena, na nakaupo sa tapat ng salamin at naglalagay ng lipstick, ay umirap.
Wala na ang kislap sa kanyang mga mata noong una silang magsama. Ang suot niyang damit ay luma na, isang bagay na hindi niya matanggap. Puro ka reklamo, Marcos. Mataray na sabi ni Helena. Akala ko ba genius ka? 3 years na, pero palubog ng palubog ang kumpanya. Even my allowance is delayed. Baka naman scammer ka talaga tulad ng sabi ng iba. Tumahimik ka, Helena. Bulyaw ni Marcos. Kung hindi dahil sa luho mo, may pondo pa sana tayo para sa Project Phoenix. Ikaw ang nagpabagsak sa akin. Excuse me? Tumayo si Helena. Nanlilisik ang mga mata. Ako pa? Ikaw. Itong walang kwentang CEO. Puro kayabang. By the way, may dumating na imbitasyon para sa annual stockholders meeting at chairman induction. Inabot ni Helena ang isang sobrang ginto. Hinablot ito ni Marcos. Ito na yon. Bulong ni Marcos, nabuhayan ng loob. Ang sabi ng mga rumors, ang mystery buyer na bumibili ng stocks ay magpapakilala na sa gabing ito. Sigurado akong kakampi siya. Baka siya ang sasagip sa kumpanya. Kailangan kong maging presentable. Kailangan kong makuha ang loob niya. Hindi niya alam, ang taong tinatawag niyang savior ay siya ring taong wawasak sa kanya. Bumalik ang eksena sa rest house sa Tagaytay. Nakatayo ako sa harap ng whole body mirror. Wala na ang mayari na nakasuot ng apron at amoy kusina. Ang babaeng nakatingin sa akin ay nakasuot ng isang midnight blue na gown na hapit sa katawan, nagpapakita ng kurba at lakas. Ang buhok ko ay nakaayos ng elegante at sa aking leeg ay nakasuot ang isang simpleng kwintas na may pendant na araw, simbolo ng pangalan kong mayari at simbolo ng bagong umaga. Pumasok si Attorney Elian sa kwarto. Tumigil siya sandali, tila namangha sa aking transformasyon. Handa na ang sasakyan, Ma'am President, nakangiting sabi niya. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking clutch bag. Sa loob nito ay hindi lipstick o pulbos, kundi ang ebidensya na tatapos sa paghahari-harian ng mga Beltran. Lumapit ako sa kuna kung saan natutulog si Francis. Hinalikan ko siya sa pisngi. Para sa'yo ito, anak, at para kay Lolo. Isinuot ko ang aking stiletto heels. Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay lumilikha ng tunog na matatag, mabigat, at puno ng awtoridad. Ito na ang tunog ng digmaan. Lumabas ako ng pinto, kung saan naghihintay ang isang makintab na itim na limusin. Tumingala ako sa langit. Wala ng ulan. Ang buwan ay maliwanag at matalim. Tara na, attorney. Utos ko sa malamig na boses. Huwag nating paghintayin ang aking mga empleyado. Ang grand ballroom ng hotel ay nalulunod sa liwanag ng naglalakihang chandeliers. Mula sa kinatatayuan ko sa likod ng malalaking pinto, tanaw ko ang karangyaan na pilit na ipinipinta ng pamilya Beltran. Ang mga kristal na baso ay nagtatagpo sa ere habang ang mga bisita ay nagpapalitan ng mga ngiting puno ng kaplastikan. Alam ko ang amoy ng hangin sa loob, amoy ng mamahaling pabango na ginagamit para pagtakpan ng baho ng pagkakautang at desperasyon. Huminga ako ng malalim. Sa tabi ko, tumango si Attorney Elian na para bang sinasabing handa na ang entablado para sa akin. Inayos ko ang laylayan ng aking midnight blue gown. Ang telang ito ay hindi nabili sa Divisoria gamit ang barya. Ito ay gawa ng pinakasikat na designer. Binayaran ng perang pinaghirapan ng aking ama na winaldas lang nila noon. Bumukas ang dambuhalang pinto. Ang ingay ng tawanan at musika ay tila nahati sa gitna. Pumasok ako ng taas noo. Ang bawat hakbang ng aking stiletto sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang ritmo na puno ng kapangyarihan, isang tunog na nagpatahimik sa buong bulwagan. Hindi ako yumuko. Hindi ako umiwas ng tingin. Hinayaan kong gapangin ng aking presensya ang bawat sulok ng silid. Naramdaman ko ang paglipat ng atensyon ng lahat sa akin. Ang mga bulungan ay nagsimulang gumapang na parang ahas. Sino siya? Is that a celebrity? Mukhang galing sa royal family. Sa gitna ng crowd, nakita ko sila.
Si Marcos na mukhang balisa habang kausap ang ilang investors na halatang umiiwas sa kanya. Si Helena, na bagamat maganda pa rin, ay may bakas na ng pagod at inis sa mukha habang hawak ang isang baso ng wine. At si Doña Concha, na abala sa pagpapapansin sa isang grupo ng mga matronang mayayaman. Naglakad ako sa gitna, diretso sa direksyon ng buffet table kung saan naroon si Doña Concha. Sinadya kong dumaan sa harap niya. Napahinto si Doña Concha sa kanyang pagkukwento nang mahagip ako ng kanyang paningin. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi dahil nakilala niya ako, kundi dahil naaamoy niya ang pera sa akin. Ang kinang ng suot kong kwintas at ang awtoridad ng aking tindig ay agad na humatak sa kanyang materyosong kaluluwa. Oh my dear, bati niya agad, tila nakakita ng bagong biktima o kaibigan. Hinarang niya ako na may pilit ng ngiti. I haven't seen you before. Are you one of the investors from Singapore? Your gown is exquisite. Very expensive. Tinitigan ko siya. Ang babaeng ito na dating nagtapon ng damit ko sa ulan, ngayon ay halos halikan ang laylayan ng aking gown. Nakakatawa. Nakakaawa. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Salamat, sagot ko sa wikang Tagalog na may halong lamig. Matagal na tayong magkakilala, Doña Concha. Baka nakalimutan niyo lang dahil masyadong madilim noong huli tayong nagkita. Kumunot ang noo niya. Pilit na inaalala kung saan niya ako nakita. Bago pa siya makasagot, narinig ko ang boses ng MC sa mikropono. Ladies and gentlemen, please settle down. Tonight is a special night for Beltran Holdings. We are honored to welcome the person who saved this company from bankruptcy, the new majority shareholder and chairman of the board. Namutla si Marcos. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang mystery buyer. Inayos niya ang kanyang necktie at humanda ng umakyat sa stage. Iniisip na siya ang tatawagin para salubungin ang bagong partner. Miss Mayari Alonzo Beltran. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas mabigat pa sa semento. Ang baso ng wine na hawak ni Helena ay dumula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at ang pulang likido ay kumalat sa kanyang paanan, parang dugong dumanak sa isang krimen. Ngunit walang pumansin sa kanya. Lahat ng mata ay nasa akin. Naglakad ako paakyat ng stage. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa aking mukha. Wala na ang mayari na nanginginig sa takot. Wala na ang mayari na nagmamakaawa. Nakita ko si Marcos. Nakatayo siya sa paanan ng stage. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang mukha ay parang inalisan ng dugo. Tinitigan ko siya. Hinintay ko ang galit sa dibdib ko, pero wala akong naramdaman. Tila ba nakatingin lang ako sa isang estranghero na wala nang halaga sa akin. Ang dating lalaking sinamba ko ay isa na lamang anino. Kinuha ko ang mikropono. Ang bawat tao sa silid ay pigilang hininga. Tumingin ako kay Doña Concha na ngayon ay nakatakip ang kamay sa bibig. Unti-unting napapaupo sa upuan sa sobrang gulat. Tumingin ako kay Helena na nanginginig sa galit at hiya. At huli, ibinalik ko ang tingin kay Marcos. Magandang gabi. Panimula ko. Ang boses ko ay malinaw at matatag. Marami sa inyo ang hindi nakakakilala sa akin. Ang iba naman ay piniling kalimutan ako. Naglakad ako palapit sa gilid ng stage kung saan nandoon si Marcos. Yumuko ako ng bahagya para magpantay ang aming mga mata. Siya sa ibaba, ako sa itaas. Akala niyo ba ay pera lang ang nawawala sa kumpanyang ito? Hindi. Ang nawala dito ay dangal. At nandito ako para bawiin ang lahat ng kinuha ninyo sa pamilya Alonzo. Umugong ang bulungan sa buong paligid. Ang mga investors ay nagtinginan. Tila naiintindihan na ang nangyayari. Marcos, banggit ko sa pangalan niya sa mikropono, sapat para marinig ng lahat. You look surprised. Bakit? Hindi ba't sabi mo noon, gusto mong makahanap ng babaeng mayaman na aahon sa'yo? Congratulations! Nandito na ako. Lumapit ang security guard para alalayan sana si Marcos,
pero tinaas ko ang aking kamay para patigilin sila. Pero huwag kang mag-alala, dagdag ko. At sa pagkakataong ito, sumilay ang isang nangiting puno ng pait sa aking labi. Hindi ako nandito bilang asawa mo. Huminga ako ng malalim at binitawan ang mga salitang tatapos sa kanyang ilusyon. Nandito ako bilang boss mo, or should I say, former boss, because as of this moment, Mr. Beltran, you are fired. Ang katahimikan sa loob ng malawak na conference room ay tila may sariling bigat na dumadagan sa balikat ng bawat taong naroon. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa buto, ngunit mas nanunuot ang lamig ng tensyon sa pagitan ng magkabilang dulo ng mahabang mesa. Sa kabisera, kung saan dating nakaupo si Marcos nang may pagmamalaki, ay nakaupo na ngayon ako. Ang aking mga kamay ay kalmadong nakapatong sa makintab na mahogani habang si Marcos ay nakatayo sa kabilang dulo, ang kanyang mukha ay pinaghalong pula ng galit at putla ng takot. Sa tabi niya ay nakaupo si Helena na pilit pinapanatili ang kanyang poise kahit na halata ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang isang mamahaling ballpen. Ang mga board members na dati ay hindi man lang ako matapunan ng tingin ay nakayuko ngayon. Tila mga batang natatakot mapagalitan ng guro. Basag ang boses ni Marcos nang siya ay magsalita. Pilit na inaangkin ang autoridad na matagal nang nawala sa kanya. This is illegal, Mayari. Hindi mo pwedeng basta-basta agawin ang kumpanya. I built this. Pinaghirapan ko ang bawat kontrata dito. Tumingin ako kay Attorney Elian na nasa aking kanan. Tumango siya at inilabas ang isang itim na folder. Ang folder na naglalaman ng Project Phoenix. Dahan-dahan itong idinulas ni Attorney sa mesa hanggang sa huminto ito sa tapat ni Marcos. You built nothing, Mr. Beltran. Sagot ko sa tinig na mababa, ngunit puno ng diin. Ang tanging itinayo mo ay bundok ng utang at kasinungalingan. Binuksan ni Marcos ang folder. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang mga bank transfers. Ang mga perang dapat ay para sa pagpapatayo ng pabrika ay napunta sa mga offshore accounts sa ilalim ng pangalan ni Helena. Ang mga pirma niya ay naroon, malinaw pa sa sikat ng araw. Embezzlement, fraud, falsification of documents, isa-isang binanggit ni Attorney Elian ang mga kaso. Sapat na ito para makulong ka ng habambuhay, Marcos. At ikaw din, Miss Cruz. Napatingin si Helena kay Marcos. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang ekspresyon na pamilyar sa akin. Ang ekspresyon ng isang taong naghahanap ng ligtas na daan palabas. Wait! Biglang agaw ni Helena. Ang boses ay matinis at defensive. I didn't sign anything regarding the operations. Si Marcos ang CEO. I was just a consultant. Hindi ko alam na galing sa illegal funds ang ibinabayad niya sa akin. Natawa ako ng mahina. Ang tunog ng aking tawa ay umalingaw-ngaw sa silid, punong-puno ng pait at awa. Tiningnan ko si Marcos. Narinig mo yon, Marcos? Ang babaeng ipinalit mo sa akin, ang babaeng pinag-alayan mo ng dangal at pamilya, ay handa kang ilaglag sa unang senyales ng bagyo. Napatingin si Marcos kay Helena, hindi makapaniwala. Helena, we planned this together. Ikaw ang nagsuggest na ilipat ang pondo. I did no such thing. Tanggi agad ni Helena, habang mabilis na inililigpit ang kanyang mga gamit. Tumayo siya, inayos ang kanyang blazer at hindi na tumingin pa sa lalaking kanyang kinasama. Mayari, Miss Alonzo, I think I should go. I'll contact my lawyer regarding any misunderstanding. Pinanood lang namin siyang maglakad palabas ng pinto ng mabilis. Ang tunog ng kanyang takong ay tila mga hammer na pumapako sa kabaong ng pag-asa ni Marcos. Naiwan siyang nakatayo, mag-isa, walang kakampi. Sumenyas ako sa aking sekretarya. Lumapit ito dala ang isang tray. Hindi ito naglalaman ng dokumento. Laman nito ay isang plastic na baso ng kape at isang piraso ng pandesal na nakalagay sa paper bag. Ibinaba ko ito sa harap ni Marcos. Kumunot ang noo niya.
Nalilito at naiinsulto. Ano to? Almusal, sagot ko. Naalala mo ba? Yan ang kinakain natin noong nagsisimula pa lang tayo. Yan ang kinakain ko noong gabing pinalayas niyo ako habang kayo ay nagpapakasasa sa hamonado at alak. Gusto kong tikman mo ulit ang lasa ng hirap, Marcos, dahil dyan ka papunta. Tinabig ni Marcos ang kape. Tumapo ng mainit na likido sa makintab na mesa, pero nanatili akong kalmado. Kumuha ako ng tissue at dahan-dahang pinunasan ng mantsa, tulad ng pagpunas ko sa kanya sa buhay ko. May dalawa kang pagpipilian, sabi ko habang nakatingin sa basang tissue. Ipapakulong kita ngayon din dahil sa pagnanakaw mo sa kumpanya ng tatay ko. O babayaran mo ang bawat sentimong kinuha mo. Wala akong pera. Sigaw niya, halos pumiyok na sa desperasyon. Nasa stocks lahat at binagsak mo ang presyo. Alam ko, tumingin ako sa kanya ng diretso. Kaya kukunin ko ang lahat ng personal assets mo. Ang bahay, ang mga sasakyan, ang mga lupa. Lahat ng ipinundar mo gamit ang pera ng tatay ko. Ibalik mo ang hindi sayo at hindi kita ipapakulong. Iyon ang utang na loob ko sayo bilang ama ng anak ko. Ang hayaan kang manatiling malaya, kahit na maging pulubi ka. Nanghina ang tuhod ni Marcos at napaupo siya sa upuan. Ang yabang na nakapinta sa mukha niya kanina ay naging abo na lamang. Wala siyang magagawa. Hawak ko ang leeg niya. Tumayo ako at inayos ang aking suit. May 24 na oras ka para lisanin ang mansyon. Ang sheriff ay darating bukas ng umaga. Tinalikuran ko siya. Habang naglalakad ako palabas ng conference room, narinig ko ang mahina niyang paghikbi. Hindi ko ito nilingon. Naubos na ang luha ko para sa kanya noon pa. Kinagabihan, umuwi si Marcos sa mansyon. Siguro ay umaasa pa siyang panaginip lang ang lahat. Siguro ay iniisip niyang sasalubungin siya ni Doña Concha na may dalang solusyon o ni Helena na magsasabing nagbibiro lang siya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang kadiliman ng bahay. Wala ng mga ilaw sa hardin. Ang gate ay nakabukas ng bahagya. Tila ba sumuko na rin sa pagprotekta sa mga nakatira sa loob. Paglapit niya sa main door, tumambad sa kanya ang isang papel na nakadikit sa magarang kahoy na pinto. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, binasa niya ang nakasulat. Notice of foreclosure at eviction. Sa ibaba nito, nakasulat ang pangalan ng bagong may-ari ng property, Mary Alonzo. Napahawak si Marcos sa seradura ng pinto. Pilit itong binubuksan, ngunit pinalitan na ang kandado. Kinalampag niya ang pinto gamit ang kanyang kamao. Ang bawat hampas ay puno ng pagsisisi at galit na huli na. Sumandal siya sa pinto at dahan-dahang dumausdos pababa hanggang sa mapaupo siya sa malamig na semento ng porch. Sa mismong pwesto kung saan ako nakaluhod noong gabing itapon nila ako sa ulan. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa isip ni Marcos, ang ingay ng kanyang pagbagsak ay nakabibingi. Ang bukang liwayway na dapat sana ay nagdadala ng bagong pag-asa, ay naging saksi sa pagguho ng isang kaharian. Sa tapat ng mansyon ng mga Beltran, ang katahimikan ng umaga ay binasag ng ingay ng mga mabibigat na kahon na ibinabagsak sa semento at ang matinis na sigaw ng isang babaeng hindi makatanggap sa kanyang kapalaran. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, nakasandal sa aking sasakyan, habang pinapanood ang sheriff at ang kanyang mga tauhan na inilalabas ang mga muebles na minsang ipinagdamot sa akin. Huwag! Huwag niyo yang kunin! That's Italian leather. Alam niyo ba kung magkano yan? Ang boses ni Doña Concha ay basag at paos. Nakikipagagawan siya sa isang kargador para sa isang sofa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling seda na pantulog ay gusot na. Wala na ang donya na mapagmataas. Ang nasa harap ko ay isang matandang babae na desperadong kumakapit sa mga bagay na hindi naman talaga sa kanya. Lumapit ako ng dahan-dahan.
Ang tunog ng aking sapatos sa aspalto ay tila hudyat na nagpatigil sa kanyang pagwawala. Nang makita niya ako, binitawan niya ang sofa at tumakbo palapit sa akin. Akala ko ay sasaktan niya ako, ngunit sa halip, lumuhod siya sa aking paanan at kumapit sa laylayan ng aking palda. Mayari, mayari Hija, ang kanyang mga luha ay humahalo sa makapal na makeup na natutunaw sa kanyang mukha. Please, parang awa mo na. Huwag mo kaming paalisin. Matanda na ako. Saan ako pupunta? Dito na ako tumanda. Ito ang tahanan ko. Tinitigan ko siya. Naalala ko ang gabing lumuhod din ako sa harap niya. Nagmamakaawa na huwag akong palayasin dahil buntis ako at bumabagyo. Naalala ko ang lamig ng ulan at ang init ng kanyang pangungutya. Tahanan? Inulit ko ang salita ng may pait. Ang tahanan, Doña Concha, ay lugar kung saan may pagmamahal. Ang bahay na ito ay puno lang ng yabang at pagkukunwari. At isa pa, hindi sa inyo ang bahay na ito. Sa tatay ko ito. Sa basurerong pandirihan ninyo. Lola ako. Sigaw niya pilit na ginagamit ang huling barahan na meron siya. Lola ako ng anak mo, Mayari. Hahayaan mo bang maging palaboy ang lola ng anak mo? Nasaan ang puso mo? Natawa ako ng mahina, isang tawang walang halong saya. Yumuko ako para magpantay ang aming mga mukha. Noong nagugutom ang apo ninyo, sa sinapupunan ko, nasaan ang pagkalola ninyo? Noong naghihingalo ang tatay ko at humingi ako ng tulong, nasaan ang puso ninyo? Ang sabi niyo noon, wag akong istorbo dahil nasa party kayo. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay sa aking palda. Huwag niyo nang gamitin ang anak ko. Wala kayong karapatan sa kanya. Sa gilid, nakita ko si Marcos na nakaupo sa hagdan ng porch. Tulala. Hawak niya ang susi ng kanyang sports car. Tila ayaw itong bitawan. Nilapitan siya ng sheriff para kunin ito. Mr. Beltran, kasama po ang sasakyan sa sequestered assets. Utos ng sheriff. Tumingin si Marcos sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sumbat at pagsisisi. Kukunin mo pati ang kotse. Regalo ko to sa sarili ko noong na-promote ako. Binili mo yan gamit ang pondo ng kumpanya, Marcos. Paalala ko sa kanya. Technically, kotse ko yan. Padabog na ibinigay ni Marcos ang susi sa sheriff. Ang bakal na susi ay lumikha ng isang maingay na kalansing nang bumagsak ito sa palad ng opisyal. Kasabay nito, hinubad ni Doña Concha ang kanyang mga alahas, kwintas, singsing, pulseras, at inilapag sa mesa na nasa labas na. Kunin mo na lahat, sumbat ni Doña Concha. Iyan lang naman ang habol mo, di ba? Ang kayamanan namin. Kinuha ko ang kwintas na suot niya. Ang kwintas na ibinigay ni Helena. Tinitigan ko ito sa ilalim ng sikat ng araw. Alam niyo po ba, Doña Concha? Sabi ko habang pinapaikot ang kwintas sa aking daliri. Peke ang kwintas na ito. Gold-plated lang. Tulad ng pagmamahal ni Helena sa inyo at tulad ng buhay na ipinakita niyo sa mga tao. Puro peke. Ibinalibag ko ang kwintas sa kahon ng mga kumpiskadong gamit. Ang tunog ng metal na tumama sa kapwa metal ay tila ang huling tuldok sa kanilang ilusyon. Aalis na sana ako nang makita kong may hinihila ang isang kargador mula sa kamay ni Doña Concha. Isang lumang photo album. Luma na ang pabalat nito at medyo punit na ang gilid. Umiiyak si Doña Concha. Niyayakap ang album na parang ito na lang ang natitirang yaman niya. Wag ito. Parang awa niyo na. Litrato ito ng asawa ko. Ng pamilya ko. Hikbi niya. Tumingin ang kargador sa akin. Naghihintay ng utos. Pwede ko itong ipakuha. Pwede kong iparamdam sa kanila ang mawalan ng lahat, pati alaala. Iyon ang ginawa nila sa akin. Hindi man lang nila ako pinayagang kumuha ng litrato ng tatay ko nung pinalayas nila ako. Pero nang tingnan ko ang matandang babae na nanginginig at humahagulgol, nakita ko ang aking sarili at naisip ko ang turo ni Tatay Isko.
Huwag mong hayaang tapakan ka ng tanso, pero huwag ka ring magiging tanso. Ibigay niyo sa kanya yan. Utos ko sa kargador. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Binitawan ng kargador ang album at agad itong niyakap ni Doña Concha sa kanyang dibdib na tila bayo ng salbabida na sasagip sa kanya sa gitna ng laot. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay namamaga at puno ng pagtataka. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng tinawag niyang malas ay siya pang magpapakita ng awa sa kanya. Ang mga alaala ay hindi nabibili ng pera at hindi rin ito mananakaw ng sinuman. Sabi ko sa kanya habang inaayos ang aking salamin. Umalis na kayo habang may natitira pa kayong dignidad. Dahil sa susunod na mag-cruise ang landas natin, baka pati yan ay hindi ko na mapatawad. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ko na nilingon ang pag-iyak ng mag-ina sa bangketa. Mabigat ang bawat hakbang ko, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagod. Nakakapagod palang maging malakas. Nakakapagod maningil. Sumakay ako sa aking sasakyan kung saan naghihintay si Dr. Joaquin at ang anak kong si Francis. Samantala, naiwan si Marcos na nakaupo sa gilid ng kalsada, katabi ang mga kahon ng kanilang mga damit. Ang init ng sikat ng araw ay tumatama sa kanyang balat. Ngunit nanginginig siya sa lamig ng kanyang pagkatalo. Wala na ang mansyon. Wala na ang kumpanya. Wala na si Helena. Akmang tatayo siya para habulin sana ako at magmakaawa sa huling pagkakataon nang mahagip ng kanyang paningin ang loob ng aking sasakyan bago sumara ang tinted na bintana. Nakita niya si Dr. Joaquin. Nakaupo ito sa backseat at karga-karga nito si Francis. Nakita ni Marcos kung paano humilig ang ulo ng bata sa balikat ng doktor at kung paano hinaplos ni Joaquin ang likod ng bata ng may pag-iingat at pagmamahal, mga bagay na hindi kailanman ginawa ni Marcos sa sarili niyang anak. Ang selos ay gumapang sa kanyang dibdib, mabilis at nakalalaso. Ang akala niya, kinuha lang ni Mayari ang pera niya. Pero nang makita niya ang eksenang iyon, napagtanto niya ang mas masakit na katotohanan. Hindi lang siya pinalaya sa bahay, pinalitan na siya sa puso ng kanyang mag-ina. Ang pwesto na dapat ay sa kanya, ang pagiging haligi ng tahanan, ang pagiging ama, ay inaangkin na ng ibang lalaki. Sumara ang pinto ng sasakyan. Ang huling imahe na nakita ni Marcos ay ang masayang na ngiti ni Mayari habang kinakausap si Joaquin, isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Umandar ang sasakyan palayo. Iniwan siyang nakalugmok sa alikabok ng kanyang sariling kapalaran. Napakuyom ng kamao si Marcos. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa dumugo. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang madilim na ningas. Kung hindi mapupunta sa kanya ang pamilyang yon, sisiguraduhin niyang hindi rin magiging masaya ang sinumang umagaw nito. Ang mga mataas na gusali ng Makati ay tila mga higanteng nakadungaw at humuhusga sa isang lalaking nawalan ng lahat. Nakatayo si Marcos sa labas ng kondominium na tinitirhan ni Helena. Ang kanyang suot na damit ay gusot na at ang kanyang muka ay tinutubuan na ng balbas. Wala na ang makinis at preskong Marcos na hinahangaan noon sa boardroom. Ang nasa harap ng salaming pinto ngayon ay isang anino ng kahapon, desperado at nagmamakaawa. Lumapit siya sa lobby, umaasang makakaakyat siya sa penthouse ni Helena upang humingi ng tulong, kahit pambayad sa abogado o matutuluyan lang pansamantala. Naniniwala siyang may pinagsamahan sila na hindi siya nito matitiis. Ngunit hinarang siya ng isang security guard na may malamig na tingin. Ang kamay ng gwardya ay nakataas. Pahiwatig na bawal siyang humakbang pa. "Sir Marcos, bawal na po kayong pumasok," sabi ng gwardya sa tono na walang galang. "Mahigpit po ang bilin ni Ma'am Helena. Blacklisted na po kayo dito?" "Anong blacklisted?" Halos pasigaw na tanong ni Marcos
Ang ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw. Tawagan mo siya. Sabihin mo nandito ako. Boyfriend niya ako. May inilabas na isang puting sobre ang gwardya mula sa reception desk. Inabot niya ito kay Marcos ng padabog. Iniwan po ito ni Ma'am bago siya umalis papuntang Europe kaninang umaga. Ang sabi po niya, huling tulong na daw niya yan sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Marcos nang hawakan niya ang sobre. Pinunit niya ito at binasa ang laman. Isang maikling sulat at isang kopya ng bank transfer. Marcos, don't bother looking for me. Ginamit ko ang natitirang connections ko para makaalis. And by the way, I was the one who sent the anonymous tip to Mayari regarding the offshore accounts. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. You were sinking, darling, and I don't know how to swim with a dead weight. Goodbye. Bumagsak ang papel sa semento. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng akala niya ay kakampi niya sa lahat ng ambisyon, ay siya palang nagtulak sa kanya sa bangin. Ibinenta siya nito para sa sarili nitong kaligtasan. Napatawa si Marcos. Isang tawa na walang tunog, ngunit punong-puno ng kabaluan. Napaupo siya sa gilid ng gutter habang ang mga sasakyan sa kalsada ay dumadaan lang, walang pakialam sa isang CEO na naging pulubi sa loob lamang ng isang araw. Sa kabilang banda ng lungsod, ibang klase ng luha ang dumadaloy. Nasa sementeryo si Mayari, nakaluhod sa harap ng puntod ni Mang Isko. Ang damuhan ay luntian at maaliwalas, malayong malayo sa gulo ng Maynila. Kasama niya si Francis na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa vase. Tay, bulong ni Mayari habang hinihimas ang lapida. Tapos na, nabawi ko na ang lahat. Ang bahay, ang lupa, ang dignidad natin. Sana masaya ka na dyan. Sana proud ka sa akin. Tumayo siya at pinagpag ang dumi sa kanyang tuhod. Lumapit sa kanya si Dr. Joaquin na kanina pa tahimik na nakamasid sa di kalayuan. Inabutan siya nito ng panyo. Sigurado akong nakangiti siya ngayon, Mayari. Malumanay na sabi ni Joaquin. Tumingin si Mayari sa doktor. Ang mga mata ni Joaquin ay laging puno ng pagtitiyaga. Alam ni Mayari ang nararamdaman nito. Ilang taon din itong naghintay, nag-alaga, at umalalay ng walang hinihinging kapalit. Joaquin, panimula ni Mayari. Salamat sa lahat. Kung wala ka, baka hindi ko kinaya ang lahat ng ito. Ngumiti si Joaquin, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo naman na nandito lang ako, di ba? Handang maghintay kung kailan ka handa. Umiling ng dahan-dahan si Mayari. Hinawakan niya ang kamay ni Joaquin, hindi bilang kasintahan, kundi bilang isang matalik na kaibigan. Joaquin, ayaw kitang paasahin, buo na ako. Hindi ko kailangan ng lalaki para maging kumpleto. Ang puso ko ay para na lang kay Francis at sa alaala ng tatay ko. You deserve someone who can give you their whole heart. Hindi yung tira-tira na lang. Naintindihan ni Joaquin. Wala siyang nakitang pagtanggi, kundi isang pagpapalaya. Tumango siya at pinisil ang kamay ni Mayari. Basta, hayaan mo akong maging ninong at tito ni Francis. Sapat na sa akin iyon. Deal, nakangiting sagot ni Mayari. Nagpasya silang dumaan sa parke bago umuwi. Gustong maglaro ni Francis sa swing. Ang hapon ay maaliwalas, ang araw ay pababa na, at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Umupo si Mayari sa bench habang pinapanood si Francis na tumatakbo kasama ang ibang bata. Si Joaquin ay pumunta sandali sa ice cream vendor para bumili ng treat. Kampante si Mayari. Payapa, ngunit hindi niya alam. Sa likod ng malalaking puno ng acacia, may isang pares ng mata ang nakamasid. Si Marcos. Nakasuot ng hoodie jacket para pagtakpan ng kanyang mukha, nakatago sa dilim ng anino. Ang selos at galit ay nag-aagawan sa kanyang dibdib habang nakikita niya ang kanyang anak. Ang anak na dapat ay siya ang nagtutulak sa swing. Ang anak na dapat ay siya ang tinatawag na tatay. Nakita niya si Joaquin na bumalik na may dalang ice cream. Nakita niya kung paano tumawa si Mayari.
Ang pamilyang iyon, dapat sa kanya iyon. At kung hindi mapupunta sa kanya, kukunin niya ang kaisa-isang bagay na makakapagpaluhod kay Mayari. Ibalik mo ang kumpanya o hindi mo na makikita ang bata. Bulong ni Marcos sa hangin. Ang kanyang isip ay nilamon na ng desperasyon. Tumunog ang cellphone ni Mayari sa kanyang bag. Yumuko siya sandali para hanapin ito. Ilang segundo lang. Isang saglit ng paglingon. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang swing na gumagalaw pa. Pero wala na ang nakaupo dito. Francis? Tawag niya. Tumingin siya sa paligid. Maraming bata, pero wala ang pamilyar na asul na t-shirt ng kanyang anak. Francis! Mas malakas na tawag niya. Ang kaba ay nagsimulang kumabog sa kanyang dibdib. Tumakbo palapit si Joaquin, bitawan ang mga ice cream. Mayari, anong nangyari? Si Francis, nandito lang siya kanina. Sigaw ni Mayari, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Sa di kalayuan, sa may parking lot ng parke, nakita ni Mayari ang isang itim na van. Ang pinto nito ay mabilis na isinara ng isang lalaking nakatalukbong. At bago pa makatakbo si Mayari, umarangkada ang sasakyan, dala ang pinakamahalagang yaman ng kanyang buhay. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang alikabok ng gulong at ang katahimikan ng isang inang ninakawan ng mundo. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot nang mawala sa paningin ko ang itim na van. Ang ingay ng parke, ang tawanan ng mga bata, ang musika ng carousel, ang daldalan ng mga magulang ay naging isang nakabibinging ugong na lamang sa aking pandinig. Pakiramdam ko ay hinugot ang hangin sa aking baga. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Pero alam ng isip ko na ang bawat segundong sasayangin ko sa pag-iyak ay maaaring maging kapalit ng buhay ng aking anak. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Joaquin sa aking balikat. Pilit akong pinapakalma kahit alam kong siya man ay nanginginig sa takot. Mayari, tatawag ako ng pulis, sabi ni Joaquin. Ang boses ay mabilis at seryoso. Huwag! Pigil ko. Ang boses ko ay matigas, kahit nanginginig ang aking buong katawan. Huwag muna. Ang relo. Ang relo ni Francis. Dali-dali kong kinalkal ang aking bag. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Habang hinahanap ang cellphone, naalala ko ang regalo ko kay Francis noong nakaraang buwan. Isang smartwatch na may built-in GPS tracker. Ginawa ko yon para sa ganitong pagkakataon. Isang worst-case scenario na lagi kong kinatatakutan simula nang bumalik ako sa Maynila. Binuksan ko ang app. Ang screen ay nagloading ng napakabagal sa aking paningin. Tila nananadya ang teknolohiya. At doon, lumabas ang isang pulang tuldok sa mapa. Gumagalaw ito. Mabilis. Papunta sa direksyon ng lumang industrial zone sa norte. Biglang umilaw ang cellphone ko. Isang unknown number ang tumatawag. Ang pagyanig ng telepono sa aking palad ay parang kuryenteng gumapang sa aking gulugod. Alam ko na kung sino ito. Sinagot ko ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Mayari. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit garalgal at puno ng desperasyon. Si Marcos. Nasaan ang anak ko? Tanong ko agad. Walang paligoy-ligoy. Ang boses ko ay malamig, tulad ng bakal. Ibalik mo sa akin ang kumpanya. Sigaw ni Marcos, at sa likod ng kanyang boses ay naririnig ko ang mahinang paghikbi ni Francis. Ang tunog ng yak ng aking anak ay parang tinik na itinarak sa aking puso. Ibalik mo ang assets. Iurong mo ang kaso. Kapag hindi mo ginawa yon, hindi mo na makikita ang bata. Pumikit ako ng mariin. Kinakailangan kong maging matatag. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kailangan kong maging nanay na handang pumatay para sa kanyang anak. Makinig ka sa akin, Marcos, sagot ko, at binuhos ko ang lahat ng bigat ng aking awtoridad sa bawat salita. Hawak mo ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa akin, pero tandaan mo ito.
Kapag sinaktan mo ang kahit isang hibla ng buhok ni Francis, kapag pumatak ang kahit isang patak ng dugo mula sa kanya, hindi lang kumpanya ang mawawala sa'yo. Hahabulin kita hanggang sa impyerno. Wawasakin ko ang lahat ng natitira sa'yo hanggang sa magmakaawa kang mamatay na lang. Natahimik sa kabilang linya. Ramdam ko ang takot niya. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Inaasahan niyang magmamakaawa ako. Pumunta ka sa dating site ng Project Phoenix. Utos niya bago ibinaba ang telepono. Mag-isa ka lang. Tiningnan ko si Joaquin at Attorney Elian nakakarating lang. Alam ko kung saan yon, sabi ni Attorney Elian. Iyan ang unfinished building na inabando na dahil sa embezzlement. Mayari, sasama kami. Hindi ka pwedeng pumunta doon ng mag-isa. Tatawag ako ng SWAT team. Sumakay kami sa sasakyan at pinaharurot ito ni Joaquin. Habang binabagtas namin ang kalsada, nakatingin lang ako sa pulang tuldok sa aking cellphone. Kumapit ka lang anak, paparating na si mama. Nakarating kami sa site. Isa itong abandonadong gusali. Ang mga bakal ay kinakalawang at nakatiwangwang na parang kalansay ng isang pangarap na hindi natupad. Ang paligid ay madilim at puno ng mga damo. Iniwan ko sina Joaquin at ang mga pulis sa di kalayuan ayon sa plano. Kailangan kong pumasok mag-isa para hindi magpanik si Marcos. Naglakad ako papasok. Ang bawat hakbang ko sa sahig na puno ng alikabok at debris ay mabigat. Ang amoy ng semento at luma ay sumalubong sa akin. Sa gitna ng malawak at walang laman na espasyo, nakita ko sila. May isang maliit na flashlight na nakatutok sa gitna. Nakaupo si Francis sa isang lumang sako. Nakatali ang mga kamay, pero hindi naman mahigpit. Umiiyak siya ng tahimik. Ang mga mata ay puno ng takot. Sa tabi niya ay si Marcos. Nakaupo ito sa sahig. Hawak ang isang baril, pero nanginginig ang kanyang kamay. Ang itsura niya ay hindi na mukhang tao. Gulo ang buhok, ang mata ay nanlilisik sa pagod at gutom. Marcos, tawag ko. Napatingin siya sa akin. Itinutok niya ang baril, pero hindi sa akin, kundi sa kawalan. Tila hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sabi ko mag-isa ka lang. Sigaw niya, pero ang boses niya ay basag. Nandito ako, sagot ko, habang dahan-dahang humahakbang palapit. Itinaas ko ang aking mga kamay. Nandito na ako. Pakawalan mo na ang bata. Wala siyang kasalanan. Tumingin si Marcos kay Francis. Tumingala ang bata sa kanya. Sa kabila ng takot, nagsalita si Francis sa kanyang inosenteng tinig. Papa? Why are you sad? Natigilan si Marcos. Ang salitang papa ay parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Matagal na niyang hindi naririnig iyon. Tinitigan niya ang bata. Ang mukha nito na hawig sa kanya noong bata pa siya. Nakita niya ang sarili niya kay Francis. At sa sandaling iyon, nakita niya rin kung ano ang naging siya. Isang halimaw na nananakot sa sarili niyang dugo at laman. Bumaba ang kamay ni Marcos na may hawak na baril. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting natunaw at napalitan ng isang matinding lungkot. Ang luha na kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng bumagsak. Anak, bulong ni Marcos. Napaluhod siya sa harap ni Francis. Sa labas, nakita ko ang pagkinang ng mga ilaw na pula at asul. Ang mga pulis ay papalapit na. Narinig ko ang mga yabag ng boots na tumatakbo sa semento. Sumuko ka na, Marcos, sabi ko ng mahinahon. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Ipakita mo sa anak mo, kahit sa huling pagkakataon na may natitira pang kabutihan sa'yo. Binitawan ni Marcos ang baril. Ang bakal ay lumikha ng isang maingay na tunog nang tumama ito sa semento, hudyat ng pagtatapos ng kanyang laban. Sa halip na tumakbo o mang-hostage, niyakap ni Marcos si Francis. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ibinaon ang mukha sa maliit na balikat ng bata at humagulgol. Iyak ito ng pagsisisi, iyak ng isang amang huli na nang ma-realize ang halaga ng kanyang pamilya. Patawarin mo ako. Patawarin mo si Papa.
Paulit-ulit niyang bulong habang yakap ang bata. Tumakbo ako palapit at hinila si Francis mula sa kanya. Niyakap ko ang anak ko, inaamoy ang buhok niya. Sinisigurong ligtas siya. Si Marcos ay nanatiling nakaluhod, nakayuko, habang pinalilibutan siya ng mga pulis na nakatutok ang mga armas. Wala siyang ginawang paglaban nang lagyan siya ng posas. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay kay Francis na nakasubsob sa leeg ko. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagtanggap. Tapos na ang lahat. Ang tanging naririnig sa buong gusali ay ang mabibigat na hininga ng luwag at ang tunog ng sirena na nagbabadya ng isang mahabang gabi ng pananagot. Ang hangin sa loob ng New Bilibid Prison ay may dalang bigat na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ito ang amoy ng pagsisisi, ng mga pangarap na nabulok at ng panahon na nasayang. Nakaupo ako sa isang bakal na bangko sa visiting area, hinihintay na bumukas ang pintong naghihiwalay sa laya at sa kulungan. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang brown envelope na naglalaman ng kinabukasan ng aking anak at ng kapatawaran ng aking puso. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto. Iniluwan nito ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Si Marcos, na dati ay laging nakasuot ng mamahaling Italian suit at amoy mamahaling cologne, ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ang pagkakagel ay ahit na ngayon. Pumayat siya at ang kanyang mga mata ay malalim. Tila ba hindi na siya dinadalaw ng antok sa gabi. Wala na ang yabang sa kanyang lakad. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila hinihila siya pababa ng kanyang konsensya. Umupo siya sa tapat ko. Sa pagitan namin ay isang mesang puno ng gasgas. Saksi sa libo-libong kwento ng pagpapaalam. Salamat sa pagdalaw, Mayari. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ang mga kamay niya ay nanginginig na nakapatong sa mesa. Hindi ko inaasahan na pupunta ka pa dito pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Huminga ako ng malalim. Akala ko noon, kapag nakita ko siya sa ganitong kalagayan, matutuwa ako. Akala ko ay mararamdaman ko ang tamis ng paghihiganti. Pero habang tinititigan ko ang kanyang nangungulilang anyo, ang naramdaman ko lang ay awa at kapayapaan. Nabalitaan ko ang nangyari kay Mama. Basag niya sa katahimikan. Nasa home for the aged na raw siya. Nag-iisa, sabi ng social worker, lagi raw niyang yakap ang lumang photo album na ibinigay mo. Iyon na lang daw ang yaman niya. Tumango ako. Ligtas siya doon, Marcos. May nag-aalaga sa kanya. Siguro ito ang panahon para matuto siyang maging masaya nang walang material na bagay. Tulad mo. Napayuko si Marcos. Isang butil ng luha ang pumatak sa bakal na mesa. Araw-araw, Mayari. Araw-araw kong pinagsisisihan ang lahat. Noong gabing pinalayas kita sa ulan. Noong pinabayaan kong mamatay si Tatay Isko. Noong sinubukan kong saktan si Francis. Kung pwede ko lang ibalik ang oras. Hindi na natin maibabalik ang kahapon, Marcos. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay matatag pero wala ng galit. Ang mga sugat ay naghilom na, pero ang peklat ay mananatili habang buhay. Kinuha ko ang laman ng envelope at inilapag sa harap niya. Isa itong litrato. Litrato ni Francis na nakasuot ng toga. Graduate na sa preschool. Nakangiti ang bata. Hawak ang isang medalya. Nanginig ang kamay ni Marcos nang hawakan niya ang litrato. Hinaplos niya ang mukha ng bata gamit ang kanyang hinlalaki at tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Ang balikat niya ay umalog sa tahimik na paghagulgol. Ang laki na niya. Hikbi ni Marcos. Kamukhang kamukha ko siya. Oo, sagot ko. Kaya nga nandito ako. Gusto kong ibigay sa'yo yan. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, ama ka pa rin niya. Tumingala si Marcos sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na humalo sa sakit. Mayari, mapapatawad mo pa ba ako? May pag-asa pa ba?
Tinitigan ko siya. Alam ko ang tinatanong niya. Nagtatanong siya kung pwede pa bang maging kami. Kung pwede bang ibalik ang pamilyang sinira niya. Umiling ako ng dahan-dahan. Pinapatawad na kita, Marcos. Hindi para sa'yo at hindi para magkabalikan tayo. Pinapatawad kita para sa sarili ko. Ayokong dalhin ang bigat ng galit sa puso ko habang buhay. Ayokong lumaki si Francis na may inang puno ng puot. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Ang kapatawaran ay ibinibigay ko na. Pero ang tiwala at pagmamahal, matagal na itong namatay noong gabing pinili mong saktan kami. Magpakabait ka dito. Pagbayaran mo ang mga kasalanan mo. Para balang araw, kapag handa na si Francis na makilala ka, may mukha kang maihaharap sa kanya na hindi mo ikakahiya. Napatango si Marcos, tinatanggap ang katotohanan. Alam niyang ito na ang pinakamalaking awa na maibibigay ko. Salamat, Mayari. Salamat. Ang tanging nasabi niya habang yakap ang litrato ng aming anak. Tinalikuran ko siya at naglakad palayo. Narinig ko ang pagsara ng pinto sa likuran ko at kasabay noon ay ang pagsasara ng isang kabanata ng aking buhay. Paglabas ko ng gate ng bilibid, sumalubong sa akin ang sinag ng araw. Masakit sa mata, pero masarap sa balat. Ang hangin ay sariwa at malaya. Sa di kalayuan, nakita ko ang aking sasakyan. Nakasandal doon si Attorney Elian. May hawak na folder ng mga scholar ng ISCO Foundation, ang bagong proyekto na itinayo ko para sa mga anak ng construction workers. At sa loob ng sasakyan, nakita ko ang maliit na kamay ni Francis na kumakaway sa akin. Katabi niya si Dr. Joaquin na matiyagang naghihintay, hindi namimilit. Sapat na ang maging sandalan. Napangiti ako. Wala na ang ulan. Wala na ang bagyo. Naglakad ako patungo sa kanila nang may magaan na puso. Ang babaeng dating itinapon sa putikan ay nakatayo na ngayon, hindi dahil sa yaman na minana niya, kundi dahil sa lakas na natagpuan niya sa kanyang sarili. Ang ginto ay nananatiling ginto, kahit saang putikan mo pa ito itapon. At ngayon, panahon na para kuminang. Lumipas ang 5 taon, at ang mga alon ng dagat sa Batangas ay patuloy sa kanilang walang sawang paghalik sa pino at puting buhangin. Nakatayo ako sa veranda ng aming rest house. Dinadama ang mainit na dampi ng hangin sa aking pisngi. Ang lugar na ito na dati ay saksi sa aking pagtatago at pag-iyak, ngayon ay naging santuwaryo na ng aming kapayapaan. Sa di kalayuan, tanaw ko ang isang bagong gusali na may makulay na mural sa pader. Ang ISCO Foundation Center for Children. Ito ang aking naging proyekto. Isang paaralan at daycare para sa mga anak ng mga construction worker at manggagawa na tulad ng aking tatay. Sa tuwing nakikita ko ang mga bata na naglalaro doon, nang ligtas at masaya, pakiramdam ko ay niyayakap ako ng aking ama mula sa langit. Mama! Look! Ang taas ng lipad ng saranggola ko. Napalingon ako sa dalampasigan. Ang 8 taong gulang na si Francis ay tumatakbo ng mabilis. Hila-hila ang isang saranggola na kulay asul. Ang kanyang tawa ay musika sa aking pandinig. Isang tunog na nagpapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Wala na ang bakas ng trauma noong siya ay dukutin. Ang nakikita ko na lamang ay isang batang puno ng pangarap at pagmamahal. Sa likuran niya ay si Dr. Joaquin, nakataas ang manggas ng kanyang polo. At kahit hingal na hingal sa paghahabol kay Francis, ang ngiti sa kanyang mga labi ay abot hanggang tainga. Dahan-dahan, Francis, baka madapa ka. Sigaw ni Joaquin bago siya lumingon sa akin at kumaway. Kumaway ako pabalik. Sa loob ng 5 taon, nanatili si Joaquin sa tabi namin. Hindi siya namilit. Hindi siya naningil ng kapalit sa kanyang kabutihan. Hinayaan niya akong maghilom sa sarili kong bilis. At sa prosesong iyon, ang pagkakaibigan namin ay lumalim at naging isang uri ng pag-ibig na tahimik pero matibay. Isang pag-ibig na hindi kailangang isigaw, kundi nararamdaman
sa bawat tasa ng kape sa umaga at sa bawat haplos sa likod. Kapag pagod ako, lumapit sila sa akin ng mapagod sa paglalaro. Inabutan ko sila ng tubig. Ang bilis tumakbo ng anak mo. Mayari. Natatawang sabi ni Joaquin habang pinupunasan ng pawis ni Francis. Mana sa lolo Isko, matibay ang tuhod. Siyempre naman, sagot ko habang hinahaplos ang buhok ng aking anak. Dugo ng basurero ang nananalaytay sa kanya. Matatag, hindi sumusuko. Umupo kami sa duyan, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Tila isang painting na iginuhit ng Diyos para sa amin. Sumandal si Francis sa balikat ko at agad na nakatulog dahil sa pagod. Kinuha ni Joaquin ang aking kamay at marahan itong pinisil. Masaya ka ba, Mayari? Tanong niya sa malambing na boses. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa natutulog kong anak at sa payapang dagat. Naalala ko si Marcos na ngayon ay tahimik na nagbabayad ng kanyang utang sa lipunan sa loob ng bilangguan. Tumatanggap ako ng sulat mula sa kanya tuwing Pasko, mga sulat ng pasasalamat dahil pinalalaki ko ng maayos si Francis. Hindi ko ito sinasagot pero itinatago ko para sa anak namin. Naalala ko rin si Doña Concha na ayon sa balita ay mapayapa na ring pumanaw noong nakaraang buwan, yakap ang lumang photo album sa kanyang huling hininga. At si Helena, natuluyan ng nilimot ng panahon. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang simoy ng kalayaan. Sobra, Joaquin, sagot ko. Dati, akala ko ang halaga ko ay nakabase sa kung sino ang asawa ko o kung ano ang suot ko. Akala nila, dahil anak ako ng basurero, basura din ako. Tumingin ako sa abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Pero tinuruan ako ng tatay ko ng isang leksyon na hinding-hindi ko makakalimutan, na ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa kintab ng alahas o sa taas ng mansyon. Ang tunay na ginto ay nasa puso, na marunong magmahal, magpatawad at bumangon, kahit gaano pa kalalim ang putik na pinagtapunan sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Joaquin at hinalikan ang noo ng aking anak. Ang bagyo ay matagal nang humupa. Ang ulan ay tumigil na. At sa wakas, ang babaeng minsang itinapon sa dilim ay nagniningning na ngayon sa sarili niyang liwanag. Ako si Mayari Alonso, anak ni Isko. At ito ang aking kwento ng pagbangon. Lumipas ang 5 taon at ang mga alon ng dagat sa Batangas ay patuloy sa kanilang walang sawang paghalik sa pino at puting buhangin. Nakatayo ako sa veranda ng aming rest house, dinadama ang mainit na dampi ng hangin sa aking pisngi. Ang lugar na ito, na dati ay saksi sa aking pagtatago at pag-iyak, ngayon ay naging santuwaryo na ng aming kapayapaan. Sa di kalayuan, tanaw ko ang isang bagong gusali na may makulay na mural sa pader. Ang Isko Foundation Center for Children. Ito ang aking naging proyekto. Isang paaralan at daycare para sa mga anak ng mga construction worker at manggagawa na tulad ng aking tatay. Sa tuwing nakikita ko ang mga bata na naglalaro doon ng ligtas at masaya, pakiramdam ko ay niyayakap ako ng aking ama mula sa langit. Nabasag ang aking pagmumuni-muni nang marinig ko ang masayang tinig ng aking anak. Napalingon ako sa dalampasigan kung saan ang 8 taong gulang na si Francis ay tumatakbo ng mabilis. Hila-hila ang isang saranggola na kulay asul. Ang kanyang tawa ay musika sa aking pandinig, isang tunog na nagpapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Wala na ang bakas ng trauma nung siya ay dukutin. Ang nakikita ko na lamang ay isang batang puno ng pangarap at pagmamahal. Sa likuran niya ay si Dr. Joaquin. Nakataas ang manggas ng kanyang polo. At kahit hingal na hingal sa paghahabol kay Francis, ang ngiti sa kanyang mga labi ay abot hanggang tainga. Nagsigawan sila sa tuwa habang pilit na pinalilipad ang saranggola sa himpapawid. Sa loob ng 5 taon, nanatili si Joaquin sa tabi namin. Hindi siya namilit. Hindi siya naningil ng kapalit sa kanyang kabutihan. Hinayaan niya akong maghilom sa sarili kong bilis. At sa prosesong yun,
Ang pagkakaibigan namin ay lumalim at naging isang uri ng pag-ibig na tahimik pero matibay. Isang pag-ibig na hindi kailangang isigaw, kundi nararamdaman sa bawat tasa ng kape sa umaga at sa bawat haplos sa likod kapag pagod ako. Lumapit sila sa akin nang mapagod sa paglalaro. Inabutan ko sila ng tubig at pinunasan ang pawis sa noo ni Francis. Natatawang inakbayan ni Joaquin ang bata at tinuro ang saranggola na ngayon ay mataas na ang lipad. Ang hangin ay humihip ng malakas, ngunit matibay ang pagkakahawak ni Francis sa PC. Umupo kami sa duyan, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, tila isang painting na iginuhit ng Diyos para sa amin. Sumandal si Francis sa balikat ko at dahil sa sobrang pagod sa paglalaro, agad siyang dinalaw ng antok. Kinuha ni Joaquin ang aking kamay at marahan itong pinisil. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kapanatagan sa aking puso. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa natutulog kong anak at sa payapang dagat. Naalala ko si Marcos na ngayon ay tahimik na nagbabayad ng kanyang utang sa lipunan sa loob ng bilangguan. Tumatanggap ako ng sulat mula sa kanya tuwing Pasko. Mga sulat ng pasasalamat dahil pinaalalaki ko ng maayos si Francis. Hindi ko ito sinasagot pero itinatago ko para sa anak namin bilang patunay na kahit paano ay may pagsisisi siyang naramdaman. Naalala ko rin si Doña Concha na ayon sa balita ay mapayapa na ring pumanaw noong nakaraang buwan. Yakap ang lumang photo album sa kanyang huling hininga. At si Helena? Natuluyan ng nilimot ng panahon at ng mga taong dati niyang pinahanga. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang simoy ng kalayaan. Dati, akala ko ang halaga ko ay nakabase sa kung sino ang asawa ko o kung ano ang suot ko. Akala nila, dahil anak ako ng basurero, basura din ako. Pero tinuruan ako ng tatay ko ng isang leksyon na hinding-hindi ko makakalimutan. Na ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa kintab ng alahas o sa taas ng mansyon. Ang tunay na ginto ay nasa puso na marunong magmahal, magpatawad, at bumangon kahit gaano pa kalalim ang putik na pinagtapunan sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Joaquin at hinalikan ang noo ng aking anak. Ang bagyo ay matagal nang humupa. Ang ulan ay tumigil na. At sa wakas, ang babaeng minsang itinapon sa dilim ay nagniningning na ngayon sa sarili niyang liwanag. Ako si Mayari Alonso, anak ni Isko, at ito ang aking kwento ng pagbangon.